Putay content po rin. Ayan mga kapatid, si kasamahang vlogger PL. Ayan, nag-content siya dito. Talagang nasa gilid-gilid lang po kami ng bahay ni Tatay Digong. Ayan. Isimplihan lang natin to. Hi ma'am! Ma'am, yung t-shirt ko si Minay nasa na Ma'am, magwawala na ako nito ma'am. Ayan, nandito po tayo sa bahay ni Tatay Digong. Ayan. Ito si Pambansang Loyal. Ayan. Ang fake news, nasa Malacanang na. Iawagin yung mga tirang panak ito eh. Okay, ba yung gabi hindi akan isa sa mga bisadya na ito Uy. viewers na ito ng mga taga-Cebu. First, dilan apo. Gwapo tingog ni mo boss ah. Ayan, abangan natin si Pambansang Loyal. Ayan. Yung gabi hindi akan Masayang araw mga ka-PL habang nandito po tayo sa labas ng bahay ng ating Tatay Digong. Nakaupo lang dito sa gilid-gilid mga kababayan. May kapapasok lamang po na pahayag mula po sa ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte mga kababayan. Ito, paglilinaw niya doon sa mga gumagawa ho ng fake news o mga mali ang pagkakaintindi doon sa sinabi ng ating pangalawang Pangulo na ang pagkakaintindi nila ay hindi na daw uuwi ang ating Tatay Digong. O ito po ang kasagutan mga kababayan. Panuorin po natin itong napakaikling video lamang po ng ating pangalawang Pangulo. Intindihin po natin maigi mga kababayan. Huwag ho tayong magbibigay ng alalahanin sa ating mga kababayang OFW. So sabi niya, ano daw, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Una, pero pag nanalo na siya, siyempre, uuwi na siya sa ating bansa. Malay natin, hindi lamang ang pagkapanalo niya sa pagka-alkalde ang dahilan. Malay natin, ang udyok ng ating mga kababayan na sana bago ang kanyang kaarawan, bumalik na siya sa ating bansa. At napakaganda ng huling sinabi ng ating pangalawang Pangulo na ipinaaabot sa kanya, sa ating lahat, no? Na mula po sa ating Tatay Digong, na serbisyuhan niya po tayo ng tama. Nakita natin lahat ng kababayan kung paano niya pamunuan ang ating bansa. Di ba? Kaya sa mga nag-aalala, sa mga usap-usapan ngayon sa social media na hindi na umabalik ang ating Tatay Digong, relax lang po kayo mga kababayan. Ito, pahayag na po mismo ng ating pangalawang Pangulo. Pagdududahan pa ba natin ito mga kababayan? Hindi naman siguro magsisinungaling itong ating pangalawang Pangulo. Ano? Jing! No? Ba't nandito ka? Naman siguro tayo mga kababayan na lihitimo itong sinabi ng ating pangalawang Pangulo dahil mula po ito sa ating Tatay Digong. Maaaring ito mismo ang gusto niya iparating sa ating lahat. Nang sa ganun, itong mga nag-aalala, tayong lahat niya na nag-aalala at higit sa lahat, namimiss na po siya, maging mapayapa na po ang ating relax lang po mga kababayan. Hindi ho tayo iiwan ng ating tatay.
sorry. Ano po, nagalaw ko yung camera ko. Hindi po tayo iiwan ng ating Tatay Digong. No? Babalikan niya po tayo, mga kababayan. Okay, kaya habang wala pa po ang ating Tatay Digong, mga kababayan, mag-antapay po tayo sa mga kaganapan po dito sa labas ng kanyang bahay dahil baka totoo ang mga usap-usapan na papasukin natin itong bahay ng ating Pangulong Duterte at ng kanyang mga anak nang malaman po natin kung ano po ang mga kaganapan. Ayos! Pero doon po sa mga kababayan natin na hindi na po makapag-antay sa pagbabalik ng ating tatay. Binaksan niyo ba yun? Ang sakit ka raw. Kaya may basher niya ako sa kuwan mo sana. Pag-antabay lang po tayo. Iasa lang po natin ang lahat sa mga legal counsel ng ating tatay. At ngayon nga, eto mga kababayan, eto, ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko na, babasahin ko po ha. Eto pa ha, para klaro ho sa inyo, maliban po doon sa pahayag ng ating Pangulo, eto, babasahin ko po mga kababayan ha. Mula po ito sa Philstar Live, mga kababayan. Ito, babasahin ko lang ha. Ang sabi why should he not go back? Question mark. Yan, nakikita nyo naman. The British-Israeli-led Defense Council of Rodrigo Duterte said the former president should go back to the country as soon as possible, mga kababayan, amid his detainment in The Hague in the Netherlands for alleged crimes against humanity. Whole story in the comments. Kung babasahin pa po natin, mga kababayan, ang full story ay napakahaba na. Maliwanag naman po sa caption ng Philstar Life, mga kababayan, at dito pa sa isang babasahin ko na ayan ho, nakikita ho ninyo ang nakalagay, Duterte's led Defense Council says he should go back to the Philippines as soon as possible. Boom! Yun! Klaro? Wala na tayong dapat mag-alalahanin pa sa ating Pangulong Duterte, mga kababayan. Uuwi ho siya sa ating bansa. Hindi niya po tayo iiwan. Okay, hanggang dito lamang po. Update lamang po ito, mga kababayan. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ayun.